ay ngayong araw, maghapon, nag-rally yung mga DDS doon sa Liwasan. Ha? Kaya lang, katulad ng dati, ha? Yung tinatawag nilang Big One na daw ito eh. Ah, ah, ang lumabas, kunti na naman. Oh. Yung picture na yan na pinapakita ko sa inyo, mga kabunyog, kuha yan ng GMA News alas 4 ng hapon. Dapat alas 4 ng hapon, marami na eh. Kasi kung nag-start sila umaga. Oh. Ayan oh, GMA News. Tingnan, kasalukuyang sitwasyon sa Liwasang Bonifacio sa Maynila as of 4 p.m. kung saan ginaganap ang rally ng United People's Initiative. Oh, courtesy Manila City DRRM. Oh, yan ha. Oh, yan yung picture. O kita nyo, ang daming patlang oh. Ang daming bakanting parang tingnan mo marami kasi kalat-kalat. Pero tingnan nyo yung mga bakanting ano. Oh, wala. Yan na naman ang ano ngayon. Yan na naman yung rally ngayon ng mga DDS. Ah? Noong nakaraang linggo, Iglesia ni Cristo yung nanguna. Sumuporta yung mga DDS. Oh, wala rin. Tinigil na lang nila. Sabi walang uwian. Ay wala eh. Hindi na dadagdagan ng tao, nababawasan pa. Ngayon na naman, nagtangka na naman sila. Ang poster na lumabas niya nung nakaraang araw ang nakasulat, tapos na ang dry run. O, ang tinutukoy nilang dry run lang daw yung rally ng INC noong November 30, ay ano, June 30, July 1, July 2. Sabi ng ano, sabi sa mga posters, tapos na ang dry run. Abangan ang big one. O, ito na yung sinasabi nilang big one. O ano bang big one dyan? Bigo na naman, hindi big one. Ay, higup muna tayo ng mainit na kape. Ayan. Kaya, ano yan eh, ang inaasahan kasi nila kasi nakakulong na, naaresto, nakakulong na si Mike Defensor, nakakulong na si Marcoleta, pagkatapos gumugulong na ang impeachment ni Sara. Kumbaga nakikita nila, ito na yung tamang pagkakataon para magpamanawagan sila ng big one. Oh. Eh nung nagrally kasi sila nung June 30, July 1 hanggang July 2, hindi pa naman inaaresto noon si Marcoleta, bali-balita pa lang. Hindi pa noon inaaresto si Mike Defensor, nagsalita pa nga doon eh. At saka hindi pa nagsisimula noon ang impeachment ni Sara kasi ang trial nagsimula July 6. O ngayon, naaresto na, nakulong na si Mike Defensor, naaresto na, nakulong na si Marcoleta, tapos nagsisimula na yung trial ni Sara, impeachment trial. So ang tingin nila, ito na yung big one. Tapos na daw yung dry run. Siyempre, ang palusot na naman nila dyan, maulan kasi, ay kahit pa maulan yan, kung talagang kung laban, walang atrasan, ano sana yan, marami sanang tao yan. Dito ang nangyari, hindi. Kaya, palpak na naman mga kabunyog. Ang nanguna dito, United People's Initiative, yung grupo nila ng mga retiradong official ng military. Sila retired General Romeo Pokis, si retired Captain Ray Valero, so sa kanilang grupo ito. Ito yung mga miyembro ng United People's Initiative. Ano rin kasi ito eh, kahit ito kasing United People's Initiative na grupo, ayaw din ito ng marami rin itong kaaway sa mga DDS. Halimbawa yun si retired Captain Ray Valeros, isa sa mga leader niyan, kaaway niyan si Eric Celes. Kaya ano na ito mga kabunyog, itong mga DDS na to, kanya-kanyang grupo na sila eh. Kanya-kanyang grupo. Yung grupo ni Eric Celes, hiwalay naman. Ito namang grupong ito ng United People's Initiative, hiwalay naman ito.
Kaya hirap talaga silang makamobilize ng maraming tao. O ayan mga kabunyog, mga kababayan. O, ito yung rally ngayon. Pinagmamalaki sana yan nitong mga UPI nila nila retired Major General Pokis. Sabi nila ito na yung big one. Oh, ang lumabas, bigo na naman. Kukunti na naman ang tao. Ayan. Kaya ano po yan yung pinakita ko galing yan sa GMA. Hmm. Ano na, wala naman kasi kahit ano pang mangyari, kahit na ang dami nang nangyari sa kampo ng Duterte. Ha? Um, ang dami nang nangyari sa kampo ng Duterte. Yung pag-aresto kay Kibuloy, dapat nakamobilize na sila ng maraming supporters noon. Nung inaresto si Duterte, dapat dumagsa na yung tao sa milyon na tao na dapat ang namobilize nila. O sabihin pa nating ilang daang libo. Wala eh. Tapos ito ngayon, sunod-sunod yung pangyayari na yan Inaresto si Kibulo, inaresto si Marcoleta, inaresto si Mike Defensor, gumugulong na ang impeachment ni Sara, o dapat sana na yan, matinding mga issue na yan para makamobilize sila ng kanilang mga supporters. Kaya lang kinakapos talaga. Ibig sabihin, hindi naman talaga totoo yung sinasabi nila na malakas ang Duterte, malakas si Sara. Wala. Hindi nga sila nakakamobilize ng maraming tao eh. Wala na. Ano na ito? Kaya ito babantayan ito sa next week. Sa July 15, didesisyonan yung issue ng bank records ni Sara. Sa July 15. Siyempre, halimbawa ang maging desisyon ng impeachment court, pwedeng isubpina ang mga bank records ni Sara. Pwedeng buksan ang BIR records ni Sara at ni Manscarpio. Ngayon, magagalit ang mga DDS kasi inaapi na naman daw si Sara. Bakit daw papayagang buksan ang mga bank records? O mananawagan sila ng rally para kontrahin yung desisyon na yan. Ang problema, kung ganyan lang naman ang taong namobilize nila, wala yan. Wala yan, mga kabunyo. Siguro iniisip ng mga DDS, kailan kaya tayo makakamobilize ng marami? Wala. Malinaw diyan na ang taong bayan ayaw na rin ng Duterte. Ayaw na rin sa Duterte talaga. Hindi na sila nakakamobilize ng maraming tao. Wala na. Yung magic dati ni Duterte nung 2016 nung tumakbo siya, wala na. Kasi nakita ng tao eh. Wala naman, nabudol sila ni Digong. Marami lang na pinapatay. Tapos kurakot din naman. Kaya wala na rin. Mga DDS na lang ang nagsasabi na malakas pa ang Duterte. Ito ang patunay na wala na. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.